Everyone! Welcome back to my YouTube channel, Olena Finds. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS Death Benefit. Kapag ang isang SSS member ay pumanaw, hindi doon natatapos ang koneksyon niya sa SSS. May benepisyo pa rin siyang may iwan para sa mga mahal niya sa buhay. At ito ang tinatawag na SSS Death Benefit. Parang ganito yan, Kalin. Isipin mo na kahit wala na si member, tuloy pa rin ang suporta niya kasi may perang ibibigay ang SSS sa kanyang pamilya bilang tulong. Dalawa ang anyo ng benepisyong ito. Una, ang monthly pension. Tulad ng sahod, buwan-buwan ay may matatanggap ang kanyang beneficiaries. Pero, para ma-qualify dito, kailangan may naihulog siyang hindi bababa sa 36 contributions bago ang semester ng kanyang pagkamatay. Kaya kung consistent ang hulog ng member, may tuloy-tuloy na tulong para sa kanyang pamilya kahit wala na siya. Pangalawa naman ay ang tinatawag na lump sum. Isang bagsakan lang ito. Kumbaga, isang malaking tseke na ibibigay ng minsanan. Ito ang matatanggap ng beneficiaries kung sakali mang hindi umabot sa 36 hulog ang miyembro. Kahit hindi regular ang contribution, hindi pa rin mawawalan ng benepisyo ang naiwang pamilya. Kaya malinaw, Kalane, ang SSS Death Benefit ay parang last gift ng isang miyembro sa kanyang pamilya. Maaring buwan-buwan o minsanan, depende sa naging kontribusyon niya habang siya ay nabubuhay. Sino nga ba ang tinatawag na primary beneficiaries ng SSS Death Benefit? Simple lang, Kalane. Sila yung mga taong pinakamalapit sa puso at responsibilidad ng isang miyembro. Sila yung unang dapat isipin. Sila yung magiging sandalan kapag ang breadwinner ng pamilya ay biglang pumanaw. At base sa SSS, sila ay walang iba kundi ang asawa at ang mga anak ng miyembro. Unahin natin ang legal na asawa. Kapag sinabing legal, ibig sabihin ay may hawak silang marriage certificate na kinikilala ng batas. Siya ang unang makakatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS. Pero mayroon itong isang napakahalagang kondisyon. Mananatili lang ang kanyang karapatan sa pensyon hanggat siya ay byuda o byudo. Ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling nag-asawa ulit ang byudo o byuda o kahit nakipag-live-in lang sa bago niyang partner, automatikong mawawala na ang pensyon para sa kanya. Ito ay isang uri ng mensahe ng SSS na habang ikaw ay patuloy na walang kapareha at umaasa sa amin, susuportahan ka namin. Ngunit kung may bago ka ng katuwang sa buhay, inaasahan na siya na ang magbibigay ng suporta sa iyo. Kaya napakalinaw ng patakaran na yan. Sunod sa listahan ay ang mga anak. Kasama sa mga primary beneficiaries ang mga anak na below 21 years old, unmarried, at hindi pa nagtatrabaho. At ang maganda rito, hindi lang limitado sa iisang uri ng anak ang benepisyo. Masasabi nating tinitingnan ng SSS ang pagiging anak, hindi ang estado ng pamilya. Pag-usapan natin ang bawat isa. Legitimate children. Ito yung mga anak na ipinanganak sa loob ng isang kasal. Sila ang karaniwang kinikilala bilang opisyal na anak ng mag-asawa. Ito ang pinakamadaling patunayan sa SSS dahil sapat na ang birth certificate kung saan nakasaad ang pangalan ng magulang. Legitimated children. Ito naman yung mga anak na ipinanganak bago ikasal ang mga magulang. Pero sa kalaunan, nagpakasal din ang mga magulang nila. Sa ilalim ng batas, ang mga anak na ito ay nagiging legitimate o lehitimo na, parang binibigyan sila ng report sa mata ng batas dahil sa kasal ng kanilang mga magulang. Legally adopted children. Ito naman yung mga bata na opisyal na inampon. Dito, ang basehan ay ang deed of adoption na inisyu ng korte. Kapag naaprubahan nito, ang ampon ay may parehong karapatan at benepisyo tulad ng isang biological na anak. Kaya sa SSS, kasama rin sila. Illegitimate children.
Ito yung mga anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Sa ilalim ng ating batas, sila ay may karapatan pa rin sa suporta mula sa kanilang biological na magulang. Kaya sa SSS, kasama rin sila sa benepisyo. Basta't sila ay pasok sa edad at kondisyon, may parte sila sa benepisyo. Ito ay isang napakahalagang polisiya dahil masisigurado ng SSS na lahat ng anak, anuman ang pinagmulan, ay may sapat na suporta para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at maabot ang kanilang mga pangarap. May special case din tayo, Colleen. Paano kung ang bata ay may congenital disease o permanent disability mula pagkabata? Sa ganitong sitwasyon, kahit lagpas na siya ng 21, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pensyon habang siya ay nabubuhay. Isipin mo na lang, parang sinasabi ng SSS, hindi ka namin pababayaan lalo na kung may sakit o kapansanan ka na umaasa lang talaga sa magulang mo. Kami ang magsisilbing tulay para maipagpatuloy ang iyong pangangailangan. Ito ay isang napakagandang probisyon na nagpapakita ng malasakit ng SSS para sa mga miyembro at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga nangangailangan. Pero Kalain, paano naman kung wala palang primary beneficiaries? Ibig sabihin, wala ng asawa ang yumaong miyembro o kaya naman lahat ng kanyang anak ay lagpas na sa 21 taong gulang at may sarili ng mga pamilya. Hindi ibig sabihin ay wala nang makukuha. Doon, papasok ang tinatawag na secondary beneficiaries. Sino sila? Sila ang mga magulang ng yumaong miyembro. Kung buhay pa si nanay at tatay, sila ang tatanggap ng death benefit. Ito ay para sa mga magulang na umaasa sa kanilang anak para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isipin mo na lang ang sitwasyon. Isang anak na miyembro ng SSS na siyang sandalan ng kanyang mga magulang. Kapag nawala siya, sino ang magpapatuloy sa pag-aalaga sa kanila? Dito pumapasok ang SSS. Ang pensyon na dapat sana ay para sa asawa at anak ay mapupunta ngayon sa mga magulang. At kung parehong buhay pa si nanay at tatay, maghahati sila sa matatanggap na benepisyo. Para bang sinasabi ng SSS, kung wala ng asawa o anak na kailangan mong suportahan, ibabalik naman namin ang tulong sa iyong mga magulang na nag-aruga sa iyo. Isa itong patunay na ang SSS ay hindi lang isang organisasyon, kundi isang sistema ng suporta na kumikilala sa halaga ng pamilya. Ito ang paraan ng SSS para siguraduhin na kahit papaano may maiiwang tulong sa pamilya, lalo na sa mga magulang na madalas sila rin ang nangangailangan ng suporta sa kanilang pagtanda. Napakagandang isipin na ang benepisyo na inihulog mo habang nagtatrabaho ka ay magiging tulong sa mga magulang mo kapag sila na ang nangangailangan. Ano naman kung wala na ring primary, wala na ring secondary? Dito papasok ang tinatawag na designated beneficiaries. Kapag buhay pa ang miyembro, may mga form siyang pinipirmahan sa SSS tulad ng E1 o Member Data Change Request Form. Doon niya pwedeng ilagay kung sino pa ang gusto niyang makatanggap ng benepisyo sakaling may mangyari sa kanya. Kung walang asawa, walang anak, at buhay pa ang kaibigan o kamag-anak na nakadeclare, sila ang babayaran ng SSS. Pero paano kung wala ring nailagay? Halimbawa, hindi nakapag-update ng form o nakalimutang mag-declare. Hindi pa rin hihinto ang SSS. Ang gagawin nila ay hahanapin ang nearest relatives ayon sa batas ng succession sa Family Code ng Pilipinas. Ibig sabihin, titingnan kung sino ang pinakamalapit na kaanak, maaring kapatid, pamangkin, o tiyuhin at tiyahin. Depende sa pagkakasunod-sunod ng relasyon sa dugo o affinity. At kapag natukoy na sila, hahatiin ng pantay-pantay ang benepisyo.
Parang mensahe ng SSS, hindi mawawala ang benepisyo kahit hindi mo na ideklara, hahanap kami ng pinakamalapit mong mahal sa buhay para maipasa ang tulong. Ngayon, alam mo na Kalain, hindi basta-basta kung kanino mapupunta ang death benefit. May order at may rules ang SSS. Kaya malinaw Kalain, sa hierarchy ng SSS, ang unang tinitingnan ay ang asawa at mga anak. Kung wala sila, sa mga magulang naman. Ang SSS ay may sistema para siguraduhin na ang bawat kontribusyon ay may patutunguhan at may proteksyon ang pamilya sa oras ng pangangailangan. Disclaimer po, ang impormasyong ibinabahagi sa video na ito ay base sa mga publicly available na patakaran ng SSS. Para sa personal at mas tiyak na usapin, laging pinakamainam na kumonsulta sa pinakamalapit na SSS office o sa isang SSS representative. Sana ay nakatulong ito. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, i-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ako si Elena Vines at lagi kong sinasabi, ang benepisyo dapat nakukuha.